Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay pauwi na tayo. Tapos yung mga kasama po natin ay nandyan na rin po. Kasama natin. Pauwi na po kami sa Batangas. Ang oras pala natin ngayon ay alas 8 na po ng umaga. Kailangan na nating umuwi. Pangatlong araw na po pala natin ngayon. 3 days lang po kami. Gawa nga ng kailangan pang mag-asikaso sa bahay. Dahil meron tayong pagawang bakod. Pinatigil muna natin yun ng ilang araw muna para makapagbakasyon tayo dito sa Baguio. Muli, samahan niyo po kami ngayon sa ating biyahe pauwi sa Batangas. Babay na. Babay na lang sa video-video na lang ulit Babay na kay Lola. Babay na kay Lola, babay. Kiss, kiss, kiss. Kiss kay Lola, kiss. Kiss mo si Lola, kiss. Babay na. Kiss. Bye-bye. Ayan. Silsilpon tayo Silsilpon tayo, Oh, sige ma. Sige, ingat kayo. Sige. Bye-bye kay mama. Oo, sige, ingat sa daanan. Let's go. Dahan-dahan dyan. Inay! Inay! Nasaan ang inay? Sa likod! Yung Nasa sa likod? likod! Sa likod ang inay. Hey, Mama! Hello, mama. Ay! Yung pala, namulak sa tubig! Ay! Opo. Lakas! Lakas! Opo, lakas ang tubig. Ano ka? Hindi ako hiningi ng pantalon ni Makmaan. Oh. Dahan-dahan lang si at baka ano. Ayun. Hi guys! Yun! Mama, yun! Tubig! Opo, may tubig mama yun, mama. Mama! Yung tubig! Opo. Ayun na sila oh. Sino yan? Kuya yan! Kuya! Kuya. Kuya! Kuya. Dog! Da Kuya Dog! Dahan-dahan lang. Kuya Dog! Kuya dog. Uy, Kuya Dog! dog. Ay, bigat! Bigat! Bigat, bigat, bigat. Wait lang po. Yeah. Akyat po ulit kami ng bundok. Si Makmak. Grabe yung bundok na akyatin muna natin. Sa siguro 400 meters paakyat o 500. Ganito araw-araw linalakad ni Gwen para makapasok. Oo. Araw-araw yun. Oo. Tama-tama na experience sila. Hingal na agad, hindi na sanay. Ayun, sinasabi yung boy oh. Ayun oh, sila. Aakitin pa yan hanggang doon sa pinakataas po. Taas! Oh, taas. Taas yung tinay! Opo, taas nila. Intel! Intel! Andela! Andela! Angelo. Sira na iba oh. Pero ang tagal na nito. Nandito na po kami sa taas. Yan. Ang layo po ng inakyat namin simula doon hanggang sa baba po. Yan, ilang minuto rin natin inakyat bago tayo makarating dito sa parking. Yung mga bahay. Ito po yung ginagawa nilang walis oh. Buy-buy. Binibilad yan tapos ipapagpagpulit yan. Pag natuyo na, pag naging dilaw. Tsaka gagawin. Dahan-dahan ang tubig mo. Si Ellery. Mama. Opo, mama.
Bumigat si Ellery. Ayan. Para makapag-prepare na po. Asa na yung baso? Angel, ako na. Ayos na. Let's go. Oh, pinainit na rin pala ni Kuya itong sasakyan. Papa, Opo. hotel ko next time. Yun. Ang oras pala natin ngayon ay 8:07 na. Yan. Nandito na po kami sa Session Road. Pupunta kasi kami sa public market ng Baguio City. Diyan lang po yun sa baba. Tag mo na, tag lang po sa kuya. Yan. Let's go, tara na po. Ay, akong daan. Opo. Ngayon po ay nandito na tayo sa Baguio Public Market po. Nandito tayo sa bilihan ng mga pasalubong. Yan, gaya ng mga palaman, strawberry jam, obi jam, yan. Sari-sari po. Peanut brittle. Ayan. Tsaka iba't ibang accessories po. Yan. The bag. Bag. Ayun po, namimili na sila. Dadagdagan natin ito? Isa pa nga po nga pa. Isa pa nga. Mangga yan anak. Pasalubong sa mga kamag-anak. Yan. Ay, bag. Bag, opo. Bag yan, bag. Tapos nandito naman tayo sa bilihan ng mga gulay. Yan, bili tayo. Pasalubong. Hindi, isa lang. Isang kilo. Hindi po, isang malaki lang. Ayun, nabili na sila. Kilo lang ito. Opo, isang kilo. Tsaka sila Heidi doon, namimili na rin ng gulay. Ayaw ako natin si Ellery at ayaw magpababa. Ngayon naman po, ibili tayo ng mga damit. Yan. May mga tatak na Baguio City. Ayan sila may nabili na rin. Malaki. Okay na yan. Ngayon po nakapili na sila ng damit. Ito na yung kanilang mga bibilhin. O yung aming bibilhin pala. Ngayon po ay kasalukuyan na tayong pabiyahe. Pauwi na po sa Batangas. Nandito na po tayo ngayon sa Marcos Highway. Ngayon naman po ay magpagas tayo ng sasakyan. CR na kayo, may CR doon. Ngayon po ay nandito na tayo sa Rosario, La Union. At kakain muna tayo dahil ang oras natin ngayon ay alauna na po. O 12:48 na po. Mag-alauna na. Medyo na late tayo ng kain ngayon. Papunta na po kami dito sa Mang Inasal. Doon po kami kakain para only rice po. Ayan kuya, meron o. May nasipat na akong isa. Parking. Ah, meron din eh. Oo, yan. Meron sa harap. O, Ayun. Yun. Park lang muna tayo. Dito na tayo sa Chongsan, Rosario, La Union. Dito na po tayo sa loob. Order na tayo ng ating makakain. Ngayon po, nakahanda na yung ating mga pagkain yan. Kain na po tayo. Kain muna kami. Nagutom. Only rice tayo para marami tayong makain. Boy, say ah. Ay, Ellery. Yan ka na yan. Oh, kulang ang rice. Makakalima yata tayong rice ngayon. Yung only rice mo. Ate, dalawa pa. Isa po dito ate.
Hindi po, sa akin na lang. Okay na. Thank you. Okay, thank you. Tapos na po tayong kumain. Ngayon po ay nandito na tayo sa bahay. Malapit na. Baba na tayo. Buksan lang natin yung gate. Oops. Dito na tayo sa bahay. Buksan natin ang gate. Ayan. Yun. Ibaba lang muna natin yung ating mga gamit. Ayos na po, naibaba na namin yung aming mga gamit at napamili. Ayan na. Ayan, kalat muna ngayon. Linis later. Pakulo muna tayo ng tubig. Ngayon po ay uuwi na rin si Kuya kasi may lakad pa sila nila at Jin, yung aming panganay na kapatid, bukas. Kaya kailangan na po niyang umuwi agad. Dahil sa Kalamba pa siya uuwi. O, babay ka na kay Kuya. Bye! Babay na. Bye-bye. Bye-bye. Hey guys! Hey Sige, Kuya, ingat. guys! Ako na hey guys! Hey guys! Bye po! Ingat, Kuya. Ingat! Iyon dyan, ingat! Ingat! Ala, na umalis na si Kuya. Ayun, umalis na po si Kuya. Bingi! Bingi! Hey guys! Hey guys! Hey guys! Hindi sa ulo natin. Hey guys! Lumuntin na Adilo! Dayan tayo! Adilo! No Islam, no. Good morning po sa ating lahat. Ngayon po ay umaga na. Ngayon naman ay magpainit tayo ng ating tubig para makapagkape po tayo. Tapos magsayang na rin tayo. Si Misis ay tulog pa. Maaga po tayo ngayon. Ang oras natin ngayon ay pasado alas 5 na. Sayang muna tayo. Dahil maaga po talaga ako nagigising pagka ganitong umaga. Nasanay na siguro. Alas 5 pa lang. Minsan wala pang alas 5 ay gising na tayo. Dahil sa Taiwan, ganun po yung rotation natin. Ito na po yung ating ampalaya. Hihiwain lang po natin ito ng maninipis. Tapos haluan natin ng kamatis tsaka itlog. Yan, ginsang gulay. Ngayon po yung nakapagsaing na tayo. Tapos maghiwa naman tayo ng ating mga ricado. Magluto tayo ng ating pang-almusal ngayon, gulay. Magluto muna tayo ng scrambled egg bago natin igisa yung ating ampalaya. Ito na po yung ating itlog. Ayan na. Gusto na natin ito. Scrambled egg. Mag-gisa na tayo para sa ating ginisang ampalaya na may itlog, kamatis. At kamatis. Lagyan na po natin yung ating ampalaya. Luto na yung kamatis. Lagyan na rin po tayo ng asin. Tansyahan lang din. Yan po, ilagay na natin yung ating itlog. Ang huli nating ingredients. Yan. Tsaka natin isa-isa pa rin. Okay na po ito. Luto na yung ating niluluto na ginisang ampalaya na mayroong itlog.
Tsaka kamatis. Ayan. Ngayon po, kain na tayo. Meron tayong ginisa dito ang palaya, tsaka itlog na scrambled egg. May hotdog din dyan, alamang. Tapos may tira pa tayong ulam kahapon. Lord, bless His food in Jesus' name. Amen. Kain po tayo. Kain lang muna tayo. Ngayon po ay sumikat na rin yung araw. Kakatapos lang din natin magluto. Ayan. Tapos may binibistay na dito na white sand. Ayan. Sinasala po yan para pangpalitada. Para dyan, oh. Ayan, subukan muna natin. Try lang natin ito. Natin tanggalin muna ito. Ganyan lang gagawin. Ito po ay sinasala lang po yung mga malalaking bato. Kasi ito po ay hindi maganda pang palitada pagka may malalaking bato. Kailangan maninipis o pino. Ganyan lang po yung gagawin natin. Pang exercise na rin. Habang tayo nagkakape, magbistay tayo ng buhangin. Para mamaya po pagdating nung ating mga nagawa, pwede silang magpalitada. I think magpapatag muna sila ngayon ng lupa. Yung tinambak po dun sa likod. Baka ito sa mga susunod na araw siguro magamit pag hindi sila po gumawa mamaya. So at least meron nang naka-stock. Dito muna tayo sa likod. Kasi dito po yung masarap ang hangin pagka ganitong umaga. Open na open. Yung kasi sa may garahe, pagka ganito, yung hangin po ay natatakpan. Gawa nga nang galing dito yung hangin. Kadalasan. Kape-kape muna tayo. Ayan, may na tayo magbistay. Sa mga nagko-comment pala at nagtatanong kung babalik pa tayo sa ibang bansa o dun sa Taiwan, ang sagot ko po dyan ay oo. Gawa nga po ng kailangan pa natin kumayod, kailangan pa natin mag-ipon para sa ating pagpo-for good. Siguro next year. Kasi 3 years po ang kontrata. So meron pa tayong 1 taon. So kung susumahin natin, pagsasamahin natin yung ginugol ko sa Taiwan, ay aabutin na po ng 11 years na. Kasi ang kontrata naman po doon ay every 3 years. Kaya nasabi ko pong 2 years pa lang tayo. So meron pa tayong 1 taon para mag 12 years para ma-achieve natin yung pinaka-limit po doon sa Taiwan na pag-stay ng isang OFW. Ang maximum lang po kasi ng pagtatrabaho sa Taiwan ng isang OFW ay 12 years. At depende naman po kung skilled o hindi. Pag skilled naman, gaya ng mga engineers, teachers, ganyan po, wala pong limit yun. Pero sa amin, mga regular na manggagawa, factory worker, 12 years po ang pinaka-limit po namin. Kaya ako po ay magto-12 years na next year. So, 80% ay magpo-for good na po tayo. Check. Kape muna tayo. 1 taon na rin naman po, kaya kailangan pa natin bumalik. Tapusin natin yung 12 years para walang butal. Tsaka maganda yung ating background. 12 years sakto. Tsaka kailangan pa natin mag-ipon kahit papano para sa ating pagpo-for good. Paghandaan ba? Hindi tayo pwedeng mag-for good ng walang naipon kahit papano or walang naipundar. So meron naman tayong bahay. So siguro yung pag-iipunan na lang natin yung ating pang business, ganyan, panimula ba kung tawagin. Pwede tayong mag-umpisa sa small business, ganyan. Gaya yung ginawa natin nung nakaraan. Bumili tayo ng inahin na baboy. So
So paramihin po natin para pag for good natin, baka marami naman na po yung ating baboy. Tapos dito na lang po natin ituloy yung ating pagbablog sa Pilipinas. At maraming salamat po sa inyong suporta pala. Kasi kahit na nakabakasyon tayo ngayon, nandyan pa rin kayo patuloy na sumusuporta, nagko-comment, nag-like ng ating vlog. At pasensya na kung hindi ko kayo madalas ma-replyan, gawa nga ng medyo busy din. Yun. Sa araw-araw po ay talagang sinusulit natin yung pag-stay natin dito sa Pilipinas sa ating bakasyon. Kaya naman itong mga nakalipas na araw ay 3 araw lang po tayo sa Baguio. Yun po yung dahilan kung bakit tayo 3 araw lang doon. Pero kung for good na tayo, kahit 1 buwan pwede tayo doon mag-stay, or pwede pang masumigit pa, di ba? Kaya lang nakabakasyon tayo ngayon, tapos meron pa tayong pinapagawa dito. Kailangan natin i-minimize yung ating pag-stay sa Baguio para magkaroon tayo ng oras dito sa ating bahay, sa aking pamilya din. Sarap magkape pag ganito ang background mo. Malamig ang simoy ng hangin, lalo na pagka umaga at yung gabi. So marami pa po tayong plano dito sa bahay. Kailangan nating pag-ipunan pa. Meron pa tayong dirty kitchen, yung ating aparador doon sa kusina. So unti-unti naman yan matatapos. Siyempre kailangan din natin tignan yung budget natin dahil hindi po kaya pagka sabay-sabay pinagawa. So unti-unti lang po, gaya niyan. Ito naman aming bahay ay unti-unti rin po napagawa. Kailangan na naman natin bumalik as OFW dun sa Taiwan. So sa mga susunod na araw na po yan, ilang araw na lang din tayo dito sa Pilipinas. Babalik na naman tayo dun sa Taiwan. To be honest, yung pakiramdam ko po ay parang ayoko nang bumalik sa ibang bansa. Kasi nga yun, dahil din sa aking magkina na yun bang parang ayaw mo na silang iwan. Ayoko na silang yun, pero kailangan kailangan pa rin nating kumayod. Kailangan pa rin nating kumita ng pera para sa ating kinabukasan. Kung ngayon naman kasi tayo magpupurgod, ay wala pa tayong sapat na ipon. Tapos meron pa tayong mga gastusin. Kaya sayang naman yung 1 taon na gugugulin pa natin sa Taiwan na pwede pa nating pagkakitaan, pwede pa tayong makaipon. At maraming salamat po pala sa mga nagko-comment, sa mga nakaka-appreciate sa mga ginagawa natin dito. Maraming suggestions, maraming natutuwa, masaya sa mga ginagawa natin. At syempre hindi rin maiwasan yung meron din tayong basher, yung bang hindi natutuwa sa mga ginagawa natin. So asahan na natin yan, part yan ng buhay. Gaya po ng sabi ko, so sa ngayon po ay enjoy ko muna yung pag-stay ko dito dahil ilang araw na lang din po tayo at babalik na sa Taiwan. Ang bakasyon ko pala dito ay 1 buwan lang po, saktong 1 buwan. At kung sakali namang magpo-for-good tayo, iba-vlog din naman natin bago tayo umuwi. At sa mga nagsasabing nag-for-good na ako, hindi pa po. And wala pa naman tayong ina-announce na ganun. So ngayon, kaya ako sinasabi po sa inyo para alam nyo rin po na tayo yung nakabakasyon lamang dito sa Pilipinas. Yung iba naman nating viewers, alam na po nila pagka nagbabakasyon ako. Especially yung mga solid natin na subscribers na manonood talaga. Alam na po nila na bakasyon ko lang ngayon. Dahil nung mga nakaraang vlog natin doon sa Taiwan, sinabi ko naman po na magbabakasyon lang tayo. Baka yung iba ay hindi po napanood yung mga previous vlog natin. At hanggang dito na lang po muna yung ating vlog para makagawa na rin tayo dito. Abangan na lang po natin yung karugtong ng vlog po na ito sa siguro bukas po i-upload natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po tayong lahat and God bless po.